Hello everyone! Magandang good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ngayon po ay tayo ulit ay magbabasa ng Bible at samahan niyo po ako sa aking journey, sa aking pagbabasa. Alright, so ngayon po ay nasa Matthew chapter 28 na po tayo, verse 11 hanggang 15. Okay, so ang pamagat ng ating babasahin ay ang pagbabalita ng mga bantay. Alright, ready na ba kayo? Okay, so basahin natin ang verse 11. Sabi mo dito, at habang sila ay papaalis, narito ang ilan sa mga bantay ay pumunta patungo sa lungsod at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng mga nangyari. So that time po ay yung mga saserdote, okay, sila po ay pumunta, okay, sa lungsod at ibinalita, okay, yung mga nagbantay doon sa buntod ng Panginoon. Okay, dahil nakita nila na merong anghel that time, okay, na nawala, okay, yung pundod ng Panginoon. At merong anghel na bumaba na tinanggal niya yung isang malaking bato. Okay, so like kung nire-remind or sinasabi sa inyo na yung dating puntod, okay, nung panahon ng Panginoon, okay, ito po ay isang bato, okay, at yung pintuan po ay isang bato rin na malaki at bubuksan niyo yun. Okay? Sabi dito sa verse 12, okay, ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng mga nangyari at nang sila ay nakapagtipon kasama ang mga matatanda at nang sila ay nakapagdaos ng sanggunian, sila ay nagbigay ng maraming salapi sa mga kawal. Okay, so yung mga kawal po, okay, kasi nung una ay sinabihan sila na bantayan yung puntod ng Panginoon. Bakit? Kasi nung sila ay nag-usap-usap or conference, yung mga saserdote at mga gobernador, okay, nag-usap-usap sila na baka mangyari yung sinabi ng Panginoon after 3 days ay biglang mabubuhay ang Panginoon. Kaya nagplano yung mga saserdote at mga gobernador na yung mga kawal ay pumunta doon at bantayan. Baka kasi ito ay nakawin. O, sinabi ko nga kahapon na itong mga saserdote at mga gobernador ay napakautak. Meron ako isang nabasa na libro. Okay? Ito po ay isang Christian. Okay? Nasabi niya, okay, na mas madiskarte or mas gumagawa ng paraan, mas magaling gumawa ng paraan yung mga unbeliever. Tingnan niyo yan. So, nung time na yan ay yung mga saserdote, okay, at mga gobernador, okay, gumawa sila ng paraan, okay, para hindi, okay, maniwala yung mga tao na after 3 days ay mabubuhay ang Panginoon. Pero, totoo kasi ang sinasabi ng Panginoon. After 3 days, siya po ay muling mabubuhay, okay? At anong nangyari? Nung mga binabantayan, yung mga kawal, kasi after nung meeting or conference ng mga gobernador at mga saserdote, okay, sinabihan yung mga kawal na bantayan, at pagdating ng 3 araw, bigla itong bumukas, at yung isang anghel, okay, nagsabi na buhay na ang Panginoon, at wala na doon ang Panginoon. It means ito ay nabuhay. At nabasa natin kahapon na yung mga kawal, okay, ito po ay nagulat, at parang nahimatay dahil sa kanilang nakita. Sila ay tumakbo at pumunta sa mga saserdote at ibinalita, okay, nila sa gobernador, mga opisyal ng government, okay, at mga saserdote. At sabi sa verse 13, tingnan natin dito, napaka-exciting yung part na to. Okay? Sabi dito, okay, sa verse 13 na sinasabi, sabihin nyo ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi at siya ay ninakaw nila habang kami ay natutulog. Nakakilabot this time na grabe, pambira, parang yung mga saserdote, gumagawa sila ng paraan para lang hindi mapaniwala yung mga tao. Okay? So, dahil nalaman nila yung katotohanan na totoo ang Panginoon, after 3 days muling mabubuhay, tinakpan nila yun. Gumawa sila ng maling paraan. At sinabi, okay, yun sa verse 13, na magsinungaling kayo. Okay, direct to the point. Sila po ay nagsinungaling. Okay?
sinabi ng mga saserdote, okay, sa mga kawal o alagad, okay, sinabi nila, okay, nasabihin sa mga tao na ninakaw nila habang kami ay natutulog. Okay, sinabi ng mga saserdote o mga alagad ng government official, okay, sinabi nila, sabihin nyo sa mga tao na nung natutulog yung mga kawal, okay, sa harap ng puntod, okay, bigla nilang ninakaw. Okay, gumawa sila ng isang kwento na kasinungalingan. Sometimes, ganun tayo. Madaming mga churches, okay, madaming mga members, madaming mga religion ngayon na nagsisilabasan na sila daw yung totoong church, sila daw yung magpapaligtas, nagliligtas sa impyerno. Okay? Nakakilabot. Ang daming mga churches, mga religion na hindi naman talaga totoo. Ang daming mga churches na pinagkakitaan, ginagawang business. Okay? I have knowledge dun sa isang churches, isang business. Okay? Especially mga mahalata mo na talagang ito ay isang business na church. Okay? Alam niyo ba na yung isang church ay hindi sila nagbabayad ng tax? Kasi magkaiba yung government and then yung church. Okay? So yung church, okay, hindi yan nagbabayad ng tax. Kaya yung mga negosyante, nagkaroon sila ng idea na gawing business yung church. At sila yung nagsasabi na sila yung totoong church. At ito yung totoong religion. Yun pala. Okay, ginagawa lang nila yun, yung kwento na yun, para sila ay kumita at yumaman. Parang dito sa nangyari. Okay? Ayaw malaman ng mga tao na ang Diyos ay after 3 days na buhay. Pero alam niyo ginawa nila? Pinagtakpan nila. Okay, yung nangyari. Okay? Sinabi nila sa mga kawal, okay, na ninakaw yung puntod or ninakaw yung katawan ng Panginoon. Pero ang totoo nun, talagang nabuhay ang Panginoon. Sometimes, hindi natin nakikita. Okay? Sana tayong mga nag-church sa ating sariling simbahan, makita natin, okay? Tignan natin, pag-aralan natin kung totoo nga ba yung church na pinagsisimbahan natin. Tayo ba ay nag-grow? Tayo ba ay nag-bless? Okay? At totoo nga ba yung sinasabi? Hindi sila nagsisinungaling? Okay, case-to-case basis, pag-aaralan dapat natin kung tayo po ay isang kabilang sa isang religion or isang simbahan. Para hindi po tayo mapahamak. Kasi madami pong nagsasabi na sila yung totoong church, sila yung totoong religion. Pero ang Diyos, okay, yung nakakaalam. At sa akin especially, okay, sa aking religion, nakita ko na totoong religion, okay, kung nasaan ako ngayon. Kasi pinag-aaralan ko yung tinuturo ng aming mahal na pastor. Especially Bible believer. Okay, kami. At sabi dito sa verse 14, tunghayan natin. At kapag ito ay makarating sa pandinig ng gobernador, okay, yung parang sinasabi ko pala kanina, okay, yung mga saserdote, yung mga nagsasabi, wala pa dun yung mga gobernador. Okay? So sabi dito, at kapag ito ay makarating sa pandinig ng gobernador, hikayatin namin siya at titiyakin namin na wala kayong alalahanin. Okay? Okay, so verse 15, bakit nila ito magagawa? Tingnan natin. Sabi ito, kaya kanilang kinuha ang mga piraso ng salapi. Siguro mga lalaki ito. Alam niyo po ba na yung mga lalaki ay malapit sa temptation? Merong 3 na bagay na pwede tayong bumagsak tayong mga lalaki. Ano yun? Una, babae. Pangalawa, fame, pagkasikat. At pangatlo, pera. At nakita natin dito yung pagiging ganid nila sa pera. Pagmamahal nila sa pera, okay?
kukunin nilang pera para lang mapagtakpan yung katotohanan. As you can see, na sinabi dito, okay, hihikayatin namin siya at titiyakan namin na wala kayong alalahanin. Kumbaga safe sila. Kasi babayaran sila. Madami yan, especially sa politics. Okay? Pero ayaw ko magsalita. Okay? So, nangyayari dito sa Bible yung mga kasinungalingan ngayon. Especially kapag, okay, alam niyo na yun. At sabi dito, sa verse 15, kaya kanilang kinuha ang mga piraso ng salapi. Doon na pumapasok yung, for the love of money is the root of all evil. Hindi po masama yung pera. Pero nagiging masama po yung pera kapag ito po ay minamahal na po natin. Inuuna na po natin. Ang pera, paper lang po yan actually. Yung pera, okay? Ito po ay isang tool lamang. Okay? Sana maintindihan yung pera, pero huwag po natin itong mahalin. Kasi pwede po tayong bumagsak. Okay? At masira yung buhay talaga natin. At dito makita natin yung mga kawal, okay? Yung mga kawal, tinanggap nila yung pera. Okay? Tinanggap nila yung pera. Siguro sabi nila, oy, 1 million to, 2 million to, yayaman na tayo. Magkakaroon na tayo ng bahay, magkakaroon tayo ng lupa, ng kotse. Okay? Sisikat na tayo. Pero hindi nila alam. Doon na sila babagsak. Doon na masisira yung buhay nila. Okay? Ang sinabi dito, at ginawa nila ang ayon sa itinuro sa kanila. At pananalitang ito ay kumalat sa mga Hudyo hanggang sa araw na ito. Nakakalungkot. Hanggang ngayon nangyayari pa yung mga ganitong bagay. Bayaran ka, bayaran tayo. Dahil sa pera, kinokontrol tayo ng pera. Sana huwag tayong kontrolin ng pera. Okay? Kung may kapalit man to, huwag natin itong tanggapin. Kasi ito po ay isang masama. Okay? Makonsensya tayo. Okay? Pag-pray natin kung ito pa ay kalooban ng Panginoon. Okay? Lahat tayo, kasama ako. Pag-pray natin. At dito nakakalungkot. Okay? Nung sinabi na, nung kinuha nila yung pera, yung mga kawal, sinabi nila sa mga tao na wala na dun yung puntod ng Panginoon or yung katawan ng Panginoon at ito ay ninakaw nila. At siguro yung iba dun naniwala. Pero yung mga alagad ng Panginoon, naniwala sila after 3 days ito ay nabuhay kasi ang Diyos ay nagpakita. Meron pang isang character dun, okay, na hindi maniwala yung alagad ng Panginoon. Pero pinahawak niya yung butas ng kamay, at yung sa tagiliran ng Panginoon na totoo. Talaga siya ay nabuhay. Okay, tayo po ay maniwala sa Panginoon. Tayo po ay magpakumbaba sa Panginoon. Tayo ay humingi ng tawad kung tayo ba ay nakagawa ng kasalanan, nakapagnakaw ng pera, okay, nagkamali. Yes, past is past. May nagawa tayong kamali. Okay? Yung past natin, ginagawa ito para panlaban sa atin ni Satan. Kaya minsan naisip nyo ba kapag may past tayong nagawa, may pagkakamali tayong nagawa, di ba tayo ay emotionally damaged? Okay? Ito ay bala nila para tayo ay bumagsak. Pero kung meron tayong Panginoon, tayo po ay nagbago, humingi ng tawad, hindi na yan tatabla. Okay? Hindi na yan, ang ibig kong sabihin, okay, hindi na yan effective, okay, sa atin once na, okay, binaril tayo or tayo ay naging bala nila yung past natin. Past is past. Okay? Basta maging seryoso tayo na humingi tayo ng tawad sa Panginoon, especially ngayon. Okay? Kung ang Diyos namatay para bayaran yung ating kasalanan, siya po ay napako sa krus. Okay? Siya po ay naghirap. Siya ay namatay. Pero ang maganda doon, after 3 days, siya po ay muling nabuhay. Ako naniniwala ko kasi may Bible eh. Nasa Bible yung katotohanan. Andito lahat. Andito lahat.
Kaya kailangan natin magbasa ng Bible. Kung lack of wisdom tayo, mag-ask tayo sa Panginoon. Lagi akong nagpipray sa Panginoon na bigyan ako ng wisdom, ng karunungan, at yung wisdom ma-apply ko sa aking buhay. Kasi ako mismo, ako ay isang mahina. Okay? Inaamin ko, mahina ako. Especially the temptation. Mahina ako. Pero I ask wisdom. I ask to God na malabanan ko yung temptation, especially babae, okay, fame, kasikatan, at pera. Ito yung magpapabagsak, especially sa mga lalaki. Kaya maging aware po tayo. Okay? Humingi tayong tawad sa Panginoon. Kung ikaw hindi ka paligtas, okay, hindi mo pa alam kung saan ka pupunta pag namatay ka, hindi mo pa alam, hindi ka patiyak, okay, kung ikaw ba ay mapupunta sa langit or sa impyerno. Dalawa lang po yung pupuntahan natin. Langit at impyerno. Ang masama doon, sa impyerno tayo mapupunta kung hindi po tayo naniwala sa Panginoon. Okay? Romans 3:23. Lahat ng mga makasalanan hindi makaabot sa kalatian ng Panginoon, which is the heaven. Romans 3:10. There is none righteous, no, not one. Walang matuwid kahit isa. Kahit kami nag-share ng gospel, ng word of God, walang matuwid. Okay? Walang perfecto. Pero tayo, naligtas na, tayo ay nagpupursige na maging banal, nagpupursige na maging karapat-dapat, okay, sa harap ng Panginoon. Pero actually, hindi tayo karapat-dapat eh. Tayo ay isang basahan. Tayo ay isang makasalanan. Kaya ang kailangan natin ngayon ay kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon. Humingi na tayo ng tawad ngayon na. Kasi sabi sa Revelation 21:8, lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga sinungaling dito sa mundo ay part doon sa impyerno. Hindi pa kayo takot doon? Ako takot ako kasi nakagawa ko ng kasalanan. Okay, nakakapagsinungal ko ng bata ko. Pero nung ako ay 12 years old, okay, sinare sa akin ng aking papa yung katotohanan na meron palang magliligtas sa akin sa impyerno. Okay? Ang kailangan lang pa natin, okay, ang Panginoon. Sabi sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Okay, sabi sa Romans 9:10, okay, if you confess with thine heart, tayo ay nagpakumbaba sa Panginoon, at tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, thou shalt be saved. Tayo po ay maliligtas at ligtas na. Sabi sa last, thou shalt be saved sa verse 9, okay, na kapag tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, tayo ay nagpakumbaba, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, okay, hindi natin kayang ligtas yung ating sarili sa impyerno, okay, tayo ay maliligtas. Kung makita mo doon, appreciate mo yung with ED. Okay, kung ikaw may alam pa yung sa English, thou shalt be saved with ED. Ibig sabihin, ligtas ka na. Pero ang kailangan mo, faith, pananampalataya. Kailangan nating mag-pray, maging seryoso ngayon, mag-decide ngayon. Natanggapin ng Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon tayo ay mag-pray, okay? At itong prayer na to, ito po yung paraan. Hindi po ito yung ililigtas ka. Ang magliligtas po sa atin ay ang Panginoon. Kailangan lang natin tawagin ang kanyang pangalan. Hindi yung parang tawagin mo lang, Panginoon, ito. Hindi, yung seryoso. Yung totoong prayer. Na ngayon na with taos puso mo siyang tinatanggap at pinapasok mo siya sa iyong buhay. Mag-pray po tayo. Susundan niyo lang po ako sa prayer. Okay? Kung gusto mong maligtas sa impyerno. Let's pray. Panginoon, salamat po. Dahil kayo po ay ipinako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Pumasok po kayo sa aking buhay at papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so congratulations, are you saved now? At ang Diyos yung nakakaalam, okay, sa iyong puso. Okay, kung ngayon tinanggap mo ang Panginoon, June 13, 2024, that's your spiritual birth na tinatawag. Kasi may tinatawag na birthday. Ngayon naman, dahil ito yung pinakamalaga, special, okay? Okay, ito yung tayo ay na-born again. At totoo tayong
anak na ng Panginoon. Kasi madami sabi nila, talagang totoong anak tayo ng Panginoon. Pero yung totoong anak ng Panginoon, okay, kung sino yung tumanggap sa Panginoon at nanawala sa Panginoon. At tayo yun, yung totoong born again. Tayo yung totoong anak ng Panginoon. Okay? Kaya, congratulations, okay? Nawa ay mas mag-grow pa tayo sa pananampalataya, okay? Patuloy tayong makinig ng salita ng Panginoon, okay? Patuloy tayong magpakumbaba, okay? At patuloy nating itaas ang Panginoon dahil hindi tayo karapat-dapat na, okay, maging mataas, okay? Dahil ang Diyos lang yung pinaka mataas, okay, sa atin. Glory to God, okay? At see you po tomorrow, okay? At tapos na po tayo. God bless.